Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Father Roy Villen. At ako po si Father Hans Magdurulang. Muli tayong magsama-sama sa isang masarap at masayang kwentuhan dito sa Testimony Season 12! 12! Magandang araw na naman po sa inyo mga minamahal naming mga manonood ng TV Maria at Testimony. Yes, maraming salamat po. Tayo po ay nagbabalik muli sa panibago na naman episode ng Testimony sa ating bagong-bago. Sa ating kondo dito sa Tondo. No? Tondo po ito hindi na natanong. Condominium ba ito? Condominium. Tingnan mo nga sa labas. Oo nga, ang daming tao ha. Andiyan po si Chubby? Chubby! Andiyan si Chubby. Sarado na naman. Kaya hindi sila kumikita eh. Lagi sarado. Baka ba ng racket ni Chubby? Hindi kaya. No? Pero tayo po ay nagpapasalamat sa inyong lahat na patuloy na sumusubaybay dito po sa mga programa ng TV Maria, especially ng Testimony. Maraming salamat sa aming mga kaparokyano sa akin dyan sa Our Lady of the Assumption Parish, Asuncion Street, Malate, Manila, Philippines. Kinikli na talaga. At sa akin naman po sa mga taga National Shrine of the Sacred Heart, dyan po sa Makati, sa inyo pong lahat. Magandang araw po sa inyo. But of course, Father Roy, marami tayong mga nakikilalang mga kaibigan from different parishes dito sa Archdiocese and even in the different dioceses. Thank you so much pati sa ibang bansa nating mga kaibigan at taga-subaybay ng TV Maria. Lagi pong telling, siyempre, yung taga-outer space. Yun, mga kaibigan mo. Pero po, wherever you are, muli po, please like, follow, subscribe, and share. Ito ang ating po mga content dito po sa TV Maria, ang Testimony, at TV Maria Films. Yes. Alam mo, Father, nakakatuwa ako talaga. Nakakatuwa, pero sometimes talaga hanggang nalulungkot ako para bang tuwing may makikita tayo, ilang years na ako dito sa TV Maria. Dati, natutuwa sila sa mga reflection ko sa salita ng Diyos, salita ng buhay. Ngayon? Di ba ikaw yung nagluluto? Nakalimutan na yung tungkol sa yung reflection. But of course, sa loob ng programang ito ay meron tayo pa rin pagpapahayag, pagpapalalim ng pananampalataya, ng ating mabuting balita. No? Kasi yun naman ang layunin ng bawat programa ng TV Maria. No? Hindi lang entertainment, hindi lang pagpapakita ng talento, kundi still evangelization. Exactly. This is what we call the new evangelization po ng simbahan po, no? We always have other ways po, hindi lang po, dati puro lang po sa misa, sa sermon, sa podium. Ngayon po, even the media, ito po yung bagong paraan ng simbahan para maipahayag ang mabuting balita sa iba't ibang grupo ng tao. Yan ba ang gusto mong pag-usapan natin? Yan talaga, tama pa lang naimbitahan natin. Kasi ang ating naimbitahan ay nandyan sa linyang yan. Galing sa opisinang yan ang pagpapalaganap, pagpapalalim pa ng pananampalataya natin kay Father Roy. Let us welcome ang bagong kaibigan, bisita ng kusina ng Testimony. Let us welcome Brother John Ray Espinosa. Brother! God bless. Good day, Father. Father, good day po. At napakabata, no? Pagkakarinig ko, Happy Father's Day. Hello, John Ray. Hello, Father. Good day po. Kayo nabanggit ni Father Hans, yung linya ng evangelization, saan ka bang opisina? Ano bang grupo ang iyong tanggalingan? Ako po, Father, ay galing sa Office for the Promotion of the New Evangelization ng Archdiocese of Manila. OPNE, in short. Yes po, OPNE. At ito'y matagal na nating nakakasama rin sa kanilang mga programa, especially yung tuwing meron tayong tinatawag na PCNE. Meron tayong Philippine Conference on New Evangelization. Ito po ay sinimulan po, nauna ko pa siya, no? Pero, since po, even before the pandemic, ito po yung ating ginagawa para po sa atin po, ang makabagong paraan ng pagpapahayag ng mabuting balita po. Iyan po yung kailan pong trabaho. Oo nga, dagdagan mo, ano ba yung OPNE talaga? Ano ba ang role ng office na ito? Kaya na ba yung close, OPNE? Hindi, yun yung OPNE Sesame. Ay, nako! Sige na, Dok. Wala po kong entry. Mamaya huwag ka mag-alala. Makahabol ka sa amin. Inaano ka lang naman namin, pinapagalan. Sige, ano ba talaga sa seryosong pag-uusap? Yung OPNE po is actually, it's the arm of the Archbishop of Manila to implement the evangelization priorities. More on kanan. May entry. Pinatulan mo. Pero ito yan. As an arm, tulong. Yes po. So to
first of all, to implement the evangelization priorities of the Archbishop, and second, to be an auxiliary to other programs of the Archdiocese po. Auxiliary. Alam mo, malaking tulong yung malaking bagay kasi baka nakakalimutan na puro tayo programa, halimbawa sa parokya, pero yung aspeto ng pagpapahayag, pagpalaganap, evangelize, ay nakakalimutan. Para bang sana wag natin tanggalin yung paalala sa ating lahat, especially for us priests in the parish, na maraming salamat sa opisinang ganyan na gumagabay sa atin, maalala. Bibigay ng mga materials, no? And of course, hindi lang po yan. Father Han, siyempre, kailangan mong unawain na ibang mga henerasyon, mga millennials, mga Gen Z. So, hindi maari po na kung ano po yung nakasanayan lang, hanggang dun lang talaga tayo, di ba? Kailangan may mga bagong estilo. Yeah, pero alam mo, John Ray, may challenge dito kasi bago ka mag-evangelize sa amin, gagawin mo yan habang nagluluto. Habang nagluluto, yan. Yun ang iyong bagong paraan. Evangelize. Kaya, ano ba ang iyong ihahain sa amin habang nag-evangelize ka? Ano yan? Father, I'll be preparing po arroz caldo for this day. Caldo? Sakto sa sakto sa malamig at maulan na panahon natin ngayon. Sa caldo natin. Mas mabitan. Baka yung hamog, mapasa Baka lumasok yung langaw. Sige. Arroz caldo. Arroz caldo po, Pag hindi kita tayong bintang natin, Father Hans, ha? Ganda kasi. May salamin ba? Ay, wala. Okay. Anong mga ingredients ng arroz caldo natin? Ayun po, so of course, hindi po kompletong arroz caldo natin kung wala po ang ating glutinous rice, malagkit. Glutinous. Tapos, Di ba bang ano sa... Maganda sa... Glutathione, Father. Glutathione. Glutinous rice. Hindi, ano muna yung pagsabing glutinous rice? Yun po yung malagkit na bigas or malagkit na kanin. Ba't na sticky rice? Glutinous rice. Glutinous rice. Mas scientific. Nakialam Daming so, alam. glutinous rice. Kasi po, rich in gluten po, kaya glutinous. Ang galing mo! Glutinous! Glutinous, opo. Handa siya pumunta dito. Of course. Actually, na-research ko po yung ingredient, pero yung recipe po hindi. Huwag mo na sabihin. Ay, sorry po, sorry. Mabubuko tayo. Glutinous rice. Yes po, and then we have the chicken. Arroz, ito yung arroz. Kaya yun po yung arroz. Tapos po, of course, we have the ginger, onion, and garlic para sa ating aromatics at pampaalis ng lansa. And then, para sa ating pampalasa, we have the patis, paminta, asin, at chicken cubes, and of course, we have the oil. And then, for later, kung gusto natin ng tangy na lasa, we have the calamansi po. Calamansi. Well, Pinahandaan ng Mr. Father. Pwede ba maging manghang yan? Pwede naman, Father. Lalagyan lang natin ng ng sili o kaya ng paminta, Father. Pero, Kasi diba, medyo mas tasty pa. Tsaka ito yung pinaka masarap na part na yung madawin mo na yung luya. Pero tama ka, ito yung madalas natin na, talo sa ating mga Pilipino, na mga merienda natin talaga, ay yung ganyan. Ano, arroz caldo? Arroz caldo. Sa atin mas kilala yung lugaw din. Lugaw. Lugaw. Pero minsan lang lugaw kasi wala siyang manok. Apo. Ito ay arroz caldo. Yan. Yan pala yun. Kaya nagiging arroz caldo pag may manok. Opo. Tapos pag laman loob naman po, goto. Goto. Sir! Goto. Pag baboy ba? Pork caldo. Pork. Okay na. Sige. O, ando na muna ang ating, pwede na mag-first step. Yes! First step Ano ba ang natin, ating unang John Ray? ginagawa? First step po natin, we have to saute the garlic, onion, and then the ginger po. Alright. Yan, so, Buksan ko na, ako na sige po, magbubukas. Father. Layo ka ng konti, mahal mo ang buhay mo. Alam naman yan medyo may banta ng buhay itong anong to stove na ito So, Yes. Banta sa buhay. Habang tayo ay magsisimula na, ano bang mga programang ginagawa ng OPNES sa Archdiocese ba? No? Archdiocese, yan. ayun po, kanina po we've mentioned yung ating annual program Okay. na Philippine Conference on New Evangelization. Lalagay ko na po yung mantika. Tapos po, Yun ay yearly, sorry. yearly po yun, yes. So, and every year po we have a theme po for the PCNE. Like for the past 10 years, years on na the first ano, OPNE? 10 years na po, PCNE, yes. yeah. Opo. Kasabay niya. Sige. Tapos po, so yung mga una po nating
yung una po natin conference, they focused po on the to support the themes of the CBCP for the yung ating 9 years preparation for the 500 years. Yes. Po. For now po ilagay ko po yung garlic and then susunod ko po yung onion. Ay, inggitin natin mga kapitbahay. Sa ating bentana. Para maamoy nila. Nagigisa. Mukhang mabango ang ulam. Sa ating bentana. Yes, ayun po. And then, now po... Sabi, anong ulam nyo? Ayun na. Aros kaldo yung sa amin. Yung aming kapitbahay. Yung kapitbahay ito kasi. May bago kaming lipat dyan na kapitbahay. May tindahan doon sa may kanto. Sa anong... so sa baba po sila. Tayo po, Father. Anong floor natin ngayon, Father? Unlike, teka lang. 1, 2... 39 minus 32 divided by second floor. Second floor, Father. Ang taas po. Sinunod ko na po yung ating sibuyas, Father. Sibuyas na. Ano pag tayo wala ng programa sa PCN, tayo. Ayun yung mga naging... naging... Jason Nagwerta, para Jason. Speaking of Father Jason, sino ba ang... Paano nagsimula at sino ang naging simula ng OPNE? Yes po. The Office for the Promotion of New Evangelization po was established after the Philippine Conference on New Evangelization started po. So, mas nauna yung PCNE. Yung event muna. Bago yung OPNE. Okay. Yes. Sino-sino po ang mga naging founder, halimbawa? Ang ating pong founder was the former Archbishop of the Manila, His Eminence Cardinal Luis Antonio Tagle. Yan. Bigatin, Father. Opo. Yan ang aming big post noon, Father, sa PCNE at OPNE. And then, yung OPNE po was established. Matagalan natin para mas malasa. Yes, tapos, OPNE po was established, and then we had Father Jason Laguerta po as our director. And until now, Father Jason. Yes po. Mga lay collaborators. Yes po, the one beautiful thing about PCNE po is hindi po siya, how would I say this? Yung mga pari lang. Mga pari lang. Hindi lang siya for the police. Yes. Actually, especially yung PCNE po, it was a mutual effort po of both the lay, the religious, and the clergy. Sino-sino sa mga lay no na naalala mo na nagsimula? I can remember po ang mga first members po ng executive team po ng PCNE, sina Ambassador Tita De Villa, tapos si Miss Irma po was our consultant before po and also part of the executive team. Tama ba meron ding connection ang OPNE sa Vatican? Meron ba tayong paano tayo nagiging bago tayo mag-break yan? Opo. Bali po yung ating pong sumusunod din po tayo sa mga programs ng Vatican. Katunayan, meron pong, yung nagkakamali, may dicastery po New Evangelization sa Vatican. Okay. So basically po yung ating opisina doon. Doon, tama. Tapos pati dito. Ako, pwede na to. Pwede na pong bago i-add tayo natin mag-break, pwede na yung mga chicken siguro. Opo. Kasi parang naalala ko na panaginipan ko to. Kailangan chicken na daw. Chicken. Bago mag-break. Okay! Ayun, galit ang chicken. At bago tayo tuluyang sipain ng manok, magbe-break muna tayo. Kasama si John Ray mula sa OPNE. Magbabalik ang tasty muna. Break muna sandali. Wow! At tayo po ay nagbabalik kasama ang ating bagong kaibigan na nagluluto ng paborito ng mga Pilipino ito, arroz caldo, John Ray from OPNE. Yes. Alam mo, Father Hans, sa mga parokya, usually after ng pag-Sunday service, may palugaw. May palugaw. Para kahit paano after magising na maaga yung mga nag-serve na mga greeters, collectors. Pero wag ka, naranasan ko na rin pag anniversary para medyo tagtipid tayo sa umaga nagmimisa ng anniversary para palugaw. Yeah. Pero hindi naman sa minamalit no dahil paborito natin talaga yan. Lalo na kung ganito nagluluto sa'yo, no? Taga-OPNE. Pero paano ka ba nagsimula po talaga sa simbahan? Yung ministry niyo, yung paglilingkod sa simbahan, si Brother John Ray? Actually, Father, I was known na laging kasama ni Mama. Kasi si Mama po yung laging, yung talagang active sa church. Pero ako, buntot lang ako ni Mama. Ikaw ba yung no choice kasi sinama ka? O talagang gusto mong sumama talaga? Gusto ko naman pong sumama. Ayan.
Tapos po, pero naging active na lang po ako sa simbahan nung nag-college na po ako sa Polytechnic University of the Philippines. Wow! Ay, Scholar. Scholar ng bayan. Matalino Opo. talaga. Polytechnic pala yun. Nakala ko Philippine University University. of the Philippines. Polytechnic pala Minsan. yun. Minsan. Okay. Minsan. Lagot ka sa mga taga-PUP. Hi mga friends. Oy, marami kami mga empleyadong masipag, no? From PU. Oy, sabay bawi. Sige, so, college ka, na-involve ka na sa simbahan. Yes po, I was part of the campus ministry po sa PUP? Sa PUP. So that time po, our campus ministry was Ate Beng, who also was the reason kung bakit ako nasa OPNE ngayon. Si Ate Beng Corcola, siya rin ay isa sa mga Nag-guest natin kasama. siya Yes. dati, di ba? Opo, yan. So ayun po, so doon ako talaga na-immersed sa mga gawain ng simbahan and sa Archdiocese of Manila actually. So Taga Manila ka talaga noon. Taga Cavite po talaga ako. So, nung nag-aaral ka sa PUP, Cavite? Opo, uwian po iyon. Grabe. Pero by the way, although we say it's ang PCNE at ang OPNE po ay sa Archdiocese of Manila, pero ito ay for the entire Philippines, di ba? Tama ba Yes ako? po, Ang yes ating po. mga gathering. The service of OPNE is not limited to the Archdiocese, Archdiocese. but also to other. Nag-iimbita tayo ng mga katunayan pag mayroong PCNE, iba mga dioceses ay pumupunta rin, ano? Para Yes po. Tama. sa UST. And Oh, even sometimes we have we have Asian international, delegates. Yeah, So, I remember from Brunei. Yes po. Even sa US, may mga And pupunta sa Taiwan. US. Sila po yung madalas noon eh. Taiwan, sina Cardinal Bo. And former, yung namatay na, Cardinal Yes po, Sim. Cardinal Sim. Yes. From Brunei. Brunei. Yes po. Okay. Pero from campus ministry, youth ministry, diba? Para bang ang isipin natin dyan, hindi ba naisip magpare? Kasi parang ganun Diba? trajectory eh, no? Oo. Yes po. Actually po, after college po kasi nag-work course mo? na po. Sorry, anong course mo? Banking and Finance. Wow, mapera. Pera lang Tama pala. tayo banking and finance, pinagluluto mo ng arroz ka. Lagot ka sa nanay niya. Hindi. So from after graduation, After graduation po, dinagdag ko po yung patis dun sa arroz caldo. wow! Napakahusay. Lagyan ko lang po magaling na- to, ha? Sige lang po. Ang pangat ng Para graduation. po matimplahan natin. maalat. Ito na po yung pampaalat natin Yan. sa ating arroz caldo. Patis. Yan. Para kumapit na rin po yung lasa sa manok Habang natin. hinahalo-halo mo. Opo. O, sige, ayun. Yan. So, ayun po, after graduation po, I was asked to be a volunteer po sa PCNE po by Ate Beng. Pero banking and finance, I mean, talagang mula ka talagang baka may Nagtrabaho nag-aantay ng muna. bangko sa'yo, ano man. Kasi po, after graduation, that's what I prayed for. Sabi ko, Lord, I want to grabe, continue serving the church while practicing my profession. Wow. So, yun po, I was a volunteer, then I assisted Ate Joyce sa financial matters po ng PCNE. So, and then eventually on the next Nagamit conference, pa rin niya. Oo, Opo. yes. Hindi, walang sayang. yes. And then on the next conference po, I was already the finance officer of PCNE. Tapos po, medyo, syempre, pag sa PCNE po, laging yung interaction ko with Cardinal Chito, and Father Jason, and Father Roy, Father Hans. Mga big time pala mga ka-interaction mo. Opo. Grabe. So, nakaka-inspire Nadamay po. ako. Nakaka-inspire, ka. Father. Yes. Kaya, Siya ba? Nakakausap mo? Hindi. Kasama rin po. ano ba naman? Inspired din. Kung Inspired ka rin naging pala. guest natin siya sa ating mumunting programa ng TV Yeah. Maria pag PCNE. Opo. Yan po. So, na-inspire po ako, tapos in-add ko rin po yung rice. Hello, Okay, bro. inspired ka. Marunong ka Iba pala pag sumegway. na-inspire, Marunong ang dami mo, sumegway. ang dami mo nilalagay. Isasama rin po natin sa gisa saglit yung Glutinous ating glutinous rice. Thank you, Father. Sige po. So yun po, na-inspire po ako, and then on my, I think 2018, after the year of the clergy, na PCNE conference, I was in the Diocesan Shrine of St. Augustine on the day after my birthday. And then I asked the Lord on my prayer time to what's next to my life? Kasi parang tapos na po that time kasi volunteer staff lang po ako. So parang what's next to my life? So, and then at the door of the church po, when I opened my Facebook, ang bumungad po sa akin ay search in invitation sa Order of St. Augustine. So what are the odds that ang patron saint ko, I was born on the feast of St. Augustine. Yeah. And I was Anak ni Santa Monica. Opo, yeah. And then I was at the Church of St. Augustine, and then when I opened the Facebook, there was an invitation
for a search-in program of the Order of St. Augustine. So parang I took it as a sign from God na, oh, here's what's next. So, sa mga hindi pinakala mo, ang feast po in St. Augustine ay August 28. Yes po. Which is also your birthday. Birthday ko din pala, no? Wala niya sinabi. Kasi birthday niya. Sinabi niya kasi, yung pisa niya kasi. So, Tuloy ako na birthday rin. kayo? Opo. Kaya pala. Ayusin mo yung susunod na sasabihin, Father Hans. Ayusin mo. Yan, sabi ko, ayusin mo na. Ano susunod? Ayun po, and then, So, pumasok ka ng... so nag-search in po ako sa Order of St. Augustine and I was accepted. OSA po, yes. I was accepted as an aspirant, pero I was not accepted to the community. Saan po ang community ng mga OSA pala? Sa Cavite? Ba? Sa Intramuros po. Nandun po ang kanilang priory. Yan. So, San Agustin, pinakamatandang simbahan sa buong Pilipinas. Yes po. The oldest surviving church. Isa pa yan. And then, yun po. Pero at that time po, I was already in my discernment program with the diocesan vocation director. Sa hula ko, nung nagde-discern ka, naisip mo magdagdag ng tubig? Yes, Father. Bago na naman. Napakagaling ko talaga. Siyempre, nagbabasa ako ng ano natin. Ng paalala. So, o gano'ng karaming tubig ba? Siguro, Father, lahat na po natin kasi marami-rami tayo. Sige. So, nagde-discern ka. Habang nagde-discern ka, naglalagay ka ng tubig noon. Ayan. So, kasi po, di ba, kailangan sa discernment, pinupurify. Yan! Kaya nag-add tayo ng water. Ayun, Father. So, and then, in my discernment, parang, I decide, the fruit of my discernment was to pursue the vocation of the diocesan priesthood, the diocesan life. So ilang years ka sa loob ng sa OSA? 1 year lang po yung aking discernment program. Discernment doon. Tapos pero in-house ka? You stay inside? Parang seminarista ka rin talaga noon? Extern po noon. Opo. So ano lang po, we go there for regular spiritual direction and then may ganun pala. Opo. Tapos yung last stage po ng aming discernment was to go for a 1 week search in or parang immersion with the community. Doon mismo sa Intramuros? Opo, sa Intramuros po. So, takpan lang po natin para makulit po natin yung ating aroskado. Mag-immerse. So, tapos po, I entered the seminary sa Our Lady of the Pillar Seminary po. So, Cavite. Yes po. Kasi may mga, yung seminarista kami, meron tayong mga nag-aaral din. From, Imus. Yes. Sa San Carlos po ang academics. Sa klase namin, mabuhay kayo yung maaga silang maalis ng seminary dahil yung klase. At pag-siesta, doon sa loob ng sakyan para makapag-siesta. Visiting parlor. Pero maganda, siguro lang po para sa kaalaman po ng lahat, no? Palagi po yan, before we commit on any, gaya po nito, sa buhay po nito, no? May tawag pong discernment, no? Hindi lang po sa pagpapari, no? Even sa mga mag-aasawa. Sa buhay. Ng aspeto. Hindi po madalian ang mga bagay po mga seryoso, no? Pag mag-aasawa ka, hindi pwedeng pag-isip mo lang, kami na love at first sight ka lang talaga, kami na. Minsan sa atin, no, mga nagising ka sa simbahan, ang ganda ng simbahan, magapari ako. Hindi pwedeng, it has to go through discernment process. Sinasama ng pinag-iisipan, pinagdadasalan. Yan. At may mga gabay. Gano'n ka katagal doon sa 2 years po ako sa Our Lady of the Pillar Seminary and then after 2 years po, naabutan ako ng pandemic. Opo. So, after 2 years po, umakyat po ako ng tahanan ng Mabuting Pastol for our spirituality. Tahanan? Sa first floor yung, yes po. Tahanan po, mataas. Taas, second floor. Sa Tagaytay po kasi yun, Father. Wala sa daanan, tahanan. Okay. So, yung isang taon ko po sa tahanan, yun po yung extensive discernment talaga namin. Dagdagan lang po natin yung lakas ng para kumulo. Tahanan ng Mabuting Pastol. Yun po. So, doon po mas naging malinaw kung saan direction po ko inihahanda ng Diyos. Ang tahanan ay, is it diocesan po ba yun? O? Yes po. Ito na yung sa ng Imus, no? Tahanan ng Mabuting Pastol. Pero it's open for other dioceses as well. Okay. Seminaryo nila. Pero ilan ba kayo magkakapatid? Sorry. 3 po kami magkakapatid plus 1 cousin na sa amin na po. Pero halimbawa niyan, di ba graduate ka ng banking and finance ba yun? Tapos
nasa simbahan ka kagad. Kamusta sa family mo nung tinry mong pumasok sa seminary rin talaga? Naging madali ba or sinuportahan o hindi rin? Naging supportive po yung parents ko. Actually nga pala si mama nga pala. Opo. Proud mama yan pag gano'n. Mag-para yung kanyang anak. So ang tanong na lang pala dapat, paano nung sinabi mong lalabas? Ayun. That's the big question, Father. Oo. Actually, ano po yan, medyo naging mahabang usapan po yan sa family namin. Tapos, even until this year, parang tinatanong pa ako ng tatay ko kung babalik pa ako eh. Malay nyo. Malay nyo. Oo. May late vocation naman. Oo. Mga alas 12, pwede pa yun. Pag yung mga very late na yun, ha? Oo. Late So pag vocation. finally, paano mo nasabi before tayo mag-break, paano mo na proseso ulit na discern yung pagpasok? Paano mo na discover na proseso na ay hindi ako para dito? Kasi it takes courage po na minsan. Magandang marinig yan. May mga tao na disappoint. Kala mo kaya yung pinipilit ba? Totoo yan. Finally, bago mag-break tayo, paano mo na tanggap na tulungan din yung sarili mo na hindi Lumabas na ako muna. Muna. Bago ko sagutin, Father, para ihanda ko rin sa sarili ko, idadagdag ko lang yung chicken cubes. Dami mga, kumisegue talaga. Ayun po. So, bali, nung ako po ay, yun nga po, sa aking 1 year of discernment dun sa tahanan ng mabuting kusal, extensive discernment, talagang dun po sa amin pinarealize kung paano dapat magtugma yung buhay natin at aspeto ng buhay natin sa kung ano yung ina-expect sa buhay ng pagpapare. So, kasama na po doon yung spiritual life, po, human, academics, and pastoral. No? Doon po sa akin discernment, medyo hindi po nagtutugma yung human aspect sa ideal life of a priest. So, and you have to be honest and courageous about it. And I admire you. Patapangan yan. I admire you talaga. So, sa tulong na rin po ng spiritual director ko and aming SY director, talagang nakita namin na yung buhay ng pagpapare, I realize it takes a lot of sacrifice. And it's hard, it would be hard for me to, now with my actual self, parang it would be hard to conform to the calling of the priesthood. Kung yung demands na tinutulungan ka lang niya mag-discern. Naisip ko niya ako Pero naisip ako mag-break tayo muna eh. Baka ano pang maisip ko kuya Roy. Mag-break muna ang testimony. Habang ini-smear ba? Sinisimmer. Yeah. Magbabalik ang testimony with Brother John Ray. John Ray. Grabe Ganda. Matapang yun Matapang. Nagbabalik po ang Aros Caldo kasama si John Ray. Yeah, from Opne. Parang baliktad. Dapat si John Ray kasama Aros Caldo. Kamusta na muna yung Aros Caldo? Ano bang gagawin muna natin dito? Ngayon, Father, inaantay lang natin na lumagkit yung ating kanin. Pag ganyan karaming tao pwedeng pakainin niya, no? Lahat ng mga staff ng testimony mukhang makakain po niya na. Sarap nito talaga sa pagtag-ulan. Opo, Father Hans. At masarap pa yun na may tokwat baboy eh. Ba't hindi mo naisip yung tokwat baboy? Nagdibahan. Magastos naman ito. Magpapunta rito. Sige, habang tinutuloy-tuloy ang pagluluto niyan, tuloy ang kwentuhan natin. Siyempre ito na the very foundation ng kanyang vocation na sinasabi ngayon. The promotion. From your profession, diba? Banking and finance. You consider this na vocation din, itong iyong ginagawa ngayon? Yes, Father. So, no choice lang. May jokes. Pero po. Yeah, I already consider this as my profession and vocation as well. Yeah. Kasi after po nung aking discernment sa seminary, I think the seminary prepared me for OPNE. Kasi mas naging buo po yung pagyakap ko ngayon sa ginagawa ng OPNE. Kasi before parang, masaya kasi. Masaya. So, parang, activities. Activities. Pero right now, meron ng kamalayan sa pangangailangan ng simbahan for an extensive. Yes, opo. Mas malawak na yung pananaw mo. Kaya po, talagang buo na yung pagyakap dun sa misyon ng evangelism. Pero, Father Hans, if there's one thing na, itong saluduan ta si John Ray, no, yung kanyang humility and honesty. Alam mo, pag gaya niya, maraming mga tao sigurong umasa na magpapari ito. Nagseminaryo, 3 years na. Tapos, you were so honest
And you were brave and even humble na hindi pa para sa akin ito. Minsan, di maalis po sa seminary, minsan lang kakapit ko, wag lang mapahiya no? Yung mga magulang minsan kaya lalabas, mapahiya ako, sabi sa mga amag magpapari yung anak ko. Tapos pati yung taong mismo, no? But he was very honest na hindi ito para sa akin. Hindi ito para sa akin. So para sa'yo, ano ang naging contribution ng family mo do sa discernment process mo at saka ngayon sa iyong present na paglilingkod na ginagawa? Yung family ko po kasi they have been supportive to me since the beginning. So talagang ngayon po in my discernment po in those aspects of my life, I never felt the pressure of the family. Talagang kasi yung iba may mga, syempre hindi naman po natin may mga iba na gusto magpari yung anak nila. Sabi sa kanya, pressure na sa iba. Sabi, sayang. May panghinayang na sayang naman. Tuloy mo na yan. Pogi ng anak mo. Sinabi ba sa'yo yun? Hindi. Sabi sa akin, sayang ang bait-bait ng anak mo. Sayang. Ang bait-bait ko doon. So ngayon, sa present na ginagawa mo? Ngayon po, especially nung paglabas ko po, parang when I decided to go out of the seminary, to leave the seminary, ang unang tanong sa akin ng tatay ko is, ano nang balak mo? Tatay mismo, tanong sa support. Tapos, di sabi ko, mag-work ako, sabi ko. Pero tapos, si mama was, medyo pa siya, medyo iniisip pa niya kung ano pong gagawin ko or saan ako magtatrabaho. Especially, yun nga, meron naman po akong course na hindi ecclesiastical yung course. So parang nag-suggest pa po siya na mag-work sa City Hall kasi I'm also a civil service eligible. Tapos sabi po niya, ang sabi ko po sa kanila, baka babalik ako sa OPNE. Sabi ko. So yun yung kay Cardinal, sabi ng mama ko. So, she recognized already. Sabi niya, sige, ikaw bahala. Sabi niya. So, yun po. And then, ngayon po, syempre, sa simbahan, hindi naman po kalakihan ang sweldo. Sa testimony, hindi. Malaki ang aming may opening po ba dito? Naghanap ko ng opening, tatanggalan ko po ng trabaho si, Angie. Yan. Lagot ka kay Angie. So, haluin lang po natin kasi baka dumikit po sa ilalim. Saka para yung ating pong bigas. Tuloy-tuloy. So, lumalapot na po siya. Tumaba na yung bigas. Opo, tumataba na. Tumataba na po yung bigas. Tubig lang pala ang kailangan para tumaba ang bigas. Kakatubig mo yan. Kaya ka lumaki. Yan. Ayun po. I just like to go back lang na, hindi ka ba nang hihinayang nung, ikaw personally, kasi sa paglabas mo? Ikaw na rin, doon mo sa paglabas, saka ngayon na, ikaw na rin nagsabi na hindi masyado kalakihan din yung natatanggap natin. And then, siguro po nakikita mo yung mga naging classmates mo, yung mga kaibigan mo rin na diniretso nila yung naging career ninyo. Yun, mga panghihinayang ba? Opo. At first po, napapaisip po ako na, siguro kung hindi ako pumasok sa seminaryo or nagtuloy ako sa ganito, siguro ganitong level na ako. Naisip ko rin po. Okay. Pero, iba po kasi yung joy na nare-receive ko sa trabaho ko. And also, I cannot let myself be happy considering there are challenges that we need to respond to in the church. Lalo na sa evangelization. Yes. Meron si Pope Francis, no, yung Gaudium, Evangelii Gaudium, no, na the joy of proclaiming the gospel of the evangelism. Parang, how can you proclaim kung ang mukha mo ay napaka-simangot or sumayin niyo ang katotohanan, maniwala ka sa Diyos. Ganyan. Natural na natural, kuya. Sumayin niyo. Pero di ba, how can you convince people to have faith, to believe, and to follow? Kung ikaw mismo, parang hindi kita sa yung joy sa yung pagkatao. Ikaw na rin yung nagsabi na may mga challenges. Ang aminin natin, hindi lang sa aming mga pare, para sa ating mga lay na nag-evangelize, ano yung mga challenges? Kasi hindi ka lang naman nasa office na, no? Kasi ikaw yung nasa ground din na tumutulong din. Ano yung mga challenges na hinaharap ng isang lingkod, lalo na ng laiko, sa pag-evangelize? Unang challenge po siguro yung pagturing po sa, marami po kasing, I'll be honest na rin po, marami po kasing
tumuturing sa OPNE as parang paminta. Na parang pag nandyan kami, nahahatching sila. So, dadagdag ko lang po yung paminta. Paminta talaga? Yun ang pala yun. Pag nandyan kayo, Nahahatching daw. Nahahatching po sila. Naglagyan ka ng paminta. Ay, andyan yung OPNE, ganon. Kasi yung sabihin nun. Ano na namang ipapagawa nito mga to? Trabaho na naman yan. Oo, yan. Trabaho na naman. Ano na namang Sino ba yung pakulong mga nito? Oo nga, kami hindi naman sa TV Maria yan. pangalanan natin. Ay, hindi. Bato-bato na lang po sa langit. Ang tamaan. Ang tamaan, padadalan po natin Aros Caldo. Yeah. Hindi, talaga, yan ay ano ba? Pero biro, yan ay Humuhugot, ano? naging ano ba, yung fruit of your, ano ba, evaluation? Yes, Father. So, paano Especially yung- with the responses po kapag may mga programs po na I-implement. i-implement. Opo. Kasi hindi naman po kami imposing na this is what the cardinal wants or this is what we have discerned na gawin po natin. No? So hindi naman po namin ni-impose na gawin niyo to. So kami we still want to open to make it a process na synodal na both of us agrees. Ito yung direction gusto yung sanang programa, sana Opo. ito yung tanggapin din ninyo, no? Yes. Willingly and openly tatanggap kayo ng programa. So, for me po, that's one of the big challenges po namin sa evangelism. Yung treatment sa kanila. Yeah, pero ang tanong lang kasi may mga, I think, mga pare, kahit mga tao, no, when you say the word na evangelization, napakabigat, napakalaking salita. No? Pero siguro maganda in a very plain, kasi coming from the office of evangelization, gaano kahalaga ngayon ang gawain ng mag-evangelize? Sa time na ito na maraming gutom, no? Minsan Yes. may gera. Ano yung importance ng evangelization? Kasi very simply, Father, evangelization is proclaiming the good news of Christ, proclaiming the gospel. No? And it's not just proclaiming that believe in Jesus Christ, believe, Christ has died, Christ has risen, Christ will come again. It's not like that, no? But it's more of beginning an experience, an encounter, no? Initiating or opening a space for people to encounter the person of Christ. The encounter. Yeah. And in that encounter, we hope that it may become a healing encounter. For example, yung simpleng pagpapakain ng arroz caldo sa mga nasa street dwellers. That is an action of evangelization. It's extending the charity of Christ to these people. No? Para sa yung sa experience ng mga nasa Ukraine, very powerful sa akin yung ginagawa ni Pope Francis na tinatawagan niya yung parish priest na nasa Ukraine who's tending to the Yes, Father, talagang tinatawagan daw po niya yung parish priest. And then asking if there's need for support or financial help. And then the Pope would give them whatever the church can extend to. So that's evangelization as well po. And for those, kasi I think the first action of evangelization is healing. Just like when Jesus went to the town. Ay, sorry po. Went to the towns, to the streets po, no. Ang unang ginagawa ni Jesus nagpapagaling siya ng mga may sakit, nagpapakain ng mga nagugutom. So I think evangelization is very simple. It's beginning to be like Jesus. It's like we become Jesus for others. To go out. I think, Yeah. yes. Pero parang yung sinasabi niyo po, kasi marami na tayong mga, like for example, yung social media, yan ay tinuturing, sabi niyo nga po, tinuturing na natin na new form of evangelization. Paano natin itinuturo ito sa mga tao na ang social media is a good form of new evangelization? So dahil meron nga ang kailang office daw na may page kayo, no? Facebook Yes po, page. yes. Meron ba kayong website din? Meron po kami website, opne.ph. Yun, no? And So, pcne.ph. paano niyo ni-encourage? Yeah. Paano niyo tinuturo yan sa mga tao? Yung to use the social media to evangelize. Yeah. We begin po by making the people realize that they are not just receivers, but they are also proclaimers of the gospel. And even in the simplest ways, especially in the social media na halos lahat tayo social media citizens. Users, no? yes. Digital natives. Ang tawag nga dyan ni we call it. Pope Benedict dati, no? We are all media practitioners. Dahil may Facebook account ka, media practitioner ka na rin. Takot ko yung Roy, mag-break muna tayo. Yan! Parang malapit, naamoy ko na yung maraming masarap po yung paminta. Medyo masarap pala ang paminta. Ako yung palang luya. kulang dito, pwedeng itlog din, di ba? Sinasamahan minsan ng itlog. Pabili nga tayo ng itlog, mag-break muna tayo. Mag-break ka muna, kuya. Sabi! Tanong mo kung May itlog ka dyan?
Ay, nako. Ayoko na. Baka ako na. Sige, mag-break mo tayo sandali. Mag-break po muna kami saglit habang atin pong inihahanda yung atin pong masarap na arroz caldo. Sana po meron sa aming kapitbahay, si Chabi, makabili po kami. So, kayo nga alis, babalik po kami. Kasama po si John Ray. And yes, eto na matitikman natin, Father Roy, ang arroz caldo ala John Ray. Yes. Ay, alam mo, maganda ba itlog sana? Chabi, yung itlog namin. Wala ba? Tinawag ko na yun eh. Ano ba? Oh, ayan na. Sorry. Tingnan mo nga kuya, may tao sa, may tao. Tingnan mo nga. Wow. Hello! Chabi! Wow! Andito nga siya! Chabi! Grabe! Ito na in-order nyo! Chabi, Oh, utang Chabi. muna. Mamaya na yung bayad. Pwede ba naman kayo, mga father, utang? Sige na, balita namin mapagbigay ka. Nakakaya sa Oo bisita nga, namin oo si nga. John Hello, Ray. sino ba siya? Kumakatanong ko. Si John Ray. Kasi father, ang bango nung niluluto. Binuksan na nga Alam ko na. Chabi! Nilaga. Mali! Bastos din talaga. Ito, hindi ito nilaga, tinola. Tinola. Hindi, arroz caldo. Chabi, may Shopee. Tawag ka, sa baba. Yes. Tindahan. Bye, Chabi. Thank you. Wow, talaga. Salamat, Chabi. Wow. Babuhay ang kapet, kampay. Kapet, kampay. Kapet, kampay. Babuhay Namiss tayo kami na si dyan. Father Jeff. Yes, of course. But of course, we thank then Father Kevin. Nandiyo pa rin sila. With Yes. Chabi at si Alex. Si Dante. Si Dante? Hindi ba oh. si Alex? Hindi, Dante. Hindi ba si Alex? Hindi ba na pala yung pangalan niya? Si Dante. Kung sino-sino yung narinig. Kaibigan ni Chabi si Dante. Yan. So, Uy, teka, masarap kasi kaya tayo kumuha ng itlog kay Tama, Chabi. Dahil tama. nga, normally kinakain natin itong mga Pilipinong arroz caldo o lugaw ng may mga ganyan-ganyan. yan. Para mas masarap Kung siya. kung may budget. Diba? Ano, Itlog. baka pwede ito ilagay sa... Game na ba to? Luto na ba to? Opo, Okay na po pwede ba na ito? po. Pwede na siya. So, O tara. Pwede na yung Papatayin ilagay na natin. Yan. Ang pagpatay Yan. ng apoy. Parang Easter. Ito ang mga ginagawa sa parokya, di ba, Father Hans? Oo. No? Pag may medyo... Kuya Roy, ayusin mo yung pag-iiwa ng itlog. Ganyan na naman yun eh. Kayang-kaya. Ay, Diyos ko, ginawa. Okay, simple-simple lang yan. Direct, pakihan nyo nga. Pakita nyo nga po yung pag-iiwa ng Panuhan nyo Roy para ng mag-iwa. itlog. Napakagaling ka mag-iwa yan mo. Wow! Tumahimik na ka lahat. Para namang ang laki ng bagay ng ginagawa Big pag-iwa. deal. Grabe naman kayo sa akin. Kasi nga, minsan naghiwa ka ng itlog, kuya, Ano nangyari? Hindi ba pala luto, hiniwa mo na kasi. Father Hans, pauso ka. Napaka-generous na arroz caldo ni John Roy at yung mga tipak ng manok talaga, oh. Buong manok talaga yan, Father. Wow, thank you very much, John Ray, ah. Wow. Pero habang inihahain mo na Ito ang pang-opening Oo, arroz caldo. Ano ba yung mga lessons is life? Yan. Lessons in life. No. Sige, ano mo muna, hain muna Kunin ko natin. ito, Father yan. Hans, ha? Ito kasi pwede natin yung mga gusto, may dagdag patis pa, may dugdog kalamansi Yes, pa. So, meron tayo dito, kalamansi pa. Yan. Available na. Apo. Wow! Tapos kailangan siyempre ng masarap na ano yan. Wow. Ito, lumaki tayo sa mga kapitbahay na may mga tindang ganito. Champurado, arroz caldo, palabok, sopas. Spaghetti na naka-plastic, Spaghetti, Father. naka-plastic, tapos kakain Let's nila go, lang sa... Hindi, di ba? Nung tayo Totoo, Father. bata-bata, ay, mas bata ka pa pala. Para, Kuya, kakain na tayo, kuya. para surprise lang. Surprise. Saan galing yan? Nagulat ka bigla. Kuya, ano ka ba? Plating na. Mag-frame na tayo, Father pray. Hans. Para ating Magpwede blessing. ng rosary. In the Father, the Son, and the Holy Spirit. And bless us, O Lord, in these thy gifts, which we are about to receive from thy goodness, through Christ our Lord. Amen. Amen. Wow, thank Pero you. bago ang lahat, John Ray, nais namin munang marinig sa iyo, no? Sa lahat ng iyong naikwento sa amin, ano ba yung mga napaka-importanting Great lessons in life na nais mong ibahagi ngayon sa ating pong mga manonood dito sa Testimony? Talagang napaisip Paisip ako, Father. Si John Ray. Siguro, una, Father, is the importance of having a relationship with the Lord. Yan. Kasi katulad ng arroz caldo, kapag malamig ang panahon, perfect ang arroz caldo. No? In our tribulations in life. Grabe, ang bigat. Tribulations. Lakas comedy show. Sige. In our tribulations of life,
Jesus Christ offers us the consolation and comfort that we need to move forward and to carry on. Na kahit mahirap yung pinagdadaanan natin, it's the Lord actually who gives us the strength and move forward. Yes. Arya. In the cross is our strength. Padayon. Just go on. Salya. Salya. Very paseli naman talaga. Pero ngayon, Father Hans, no, sa kailangan po ng karamihan, siguro you have been hearing po sa Archdiocese of Manila. And I've heard po may mga diocese na rin, no? Meron ngayong translasyon na at tumutulong po yung OPNE rin, kung saan po para nag-level up no, yung pag-organize ng parokya, para lang po ano yung mga programang kailangang ipatupad. Hindi lang based sa kung ano yung gusto ng pare, kung ano yung feel ng pare, kung hindi ano pa yung kailangan ng parokya. Based on the situation and yung assessment po. At tumutulong po doon ng OPNE kung hindi kakamali. Care of Father Jason Laguerta. Yes, Father. Salamat. Shout out kay Father Jason. Mabuhay kayo sa OPNE. Pero pero mas masarap ang arroz caldo pag mainit. Pag mainit. Kaya Father Roy, please. Ang ganda nun. Sige. Talaga ano to? Ako talaga si John Ray. John Ray. Sige nga, John Ray. Father, any particular part? Lahat po. Meron bang ulo dyan? Kaso wala, Father. Puro wings lang pala to. Sige. Tatanong mo pa ako. Ang bihira ka. Any particular? Ako yung Adidas, John. Pero actually, Father, yun ang pinakamalasang part ng manok, yung paa po. Oo. Maraming napakan eh. Maraming napakan. Ano ba yun, Father Roy? Hindi, kasi yun yung mabuto, saka matrabaho, puro kanin. Kaya nga, arroz caldo. Arroz caldo ang tawag, Father. Arroz caldo. Pero may ganun po talagang variant ng arroz caldo na yung chicken paa feet ganun lang. Grabe. Kaya, tama na, parang nauubos na yun. Sorry. Ayan. Kay Father Hans, Ay, Uy, paano naman yung itlog? Sorry. Kakamayin ko to, Father Hans. Kuya, wag. Malinis naman yung kamay ko. Ikaw naman. Wag. O yan, parang kang... Tara! Saka penging kalamansi po. Sapa. Sure. Di ba ganun sa mga tindahan? Penging kalamansi. Tama na, isa lang. Yan. Father Hans, ito po, Yes. ang iyong... Shout out po sa mga kinalakihan namin nagtitinda ng mga lugaw, champorado sa barangay, sa labas ng school. Thank you, John Ray. Sa may court. Bili ka nga ng court. Masarap to, Pads, may bawal magbanggit ng brand. Masarap pero po. yun, may masarap na... masarap yun. Na ano to? Na meron siyang soft drinks ba to? O, nilagyan ko ng kalamansi, the usual. Ito sa'yo, John John Ray, Ray. maraming Father, salamat. baka kailangan mo ng... Nilagyan ko na ng kalamansi. Meron na siya. Nilagyan. Wow. Okay na yan, John Ray. Baka awayin ako ng cameraman natin pag nubos mo yung Ang sarap ng may Meron pa naman meron sa, pa. sa Sige. loob. Akin na lang to. Saka pag nakaroon ka ng budget, yung toko Yung at alin? baboy. Oo nga, to, Pads. diba? Tapos may suka. Total naman, nasa finance ka, di ba? Ay, ano po, sa Susunod, program bigyan mo na po ako ngayon. Program ka na. Yes po. John So, Ray, ito yung si sa'yo. Allendale na po yung sa ating finance. Sorry. Kumusta, Father Hans? Ano ang lasa ng iyong kinakain na arroz caldo? Masarap. Ako kasi mapaminta rin ng aking, yung aking dibuhay. Yung aking panlasa na medyo maangang, gusto ko yun. Yan. Wow! Nilahat ko po yung... Binuhos mo lahat ng pepper yata kasi kanina. Opo, actually, Father. Lagyan mo ng kalamansi, mas masarap. Woo! Grabe Maraming salamat, John Ray. Thank you rin po, Father. Mabuti at binigyan mo kami ng pagkakataon. No. Na ma-share mo naman yung office na yan. Salamat Kasi totoo po. yan dahil nga sabi mo nga namin na hindi lang sa Archdiocese of Manila yan nakapag-serve. Kundi sa mas malawak pa na simbahan dito sa bansa natin. Actually, Father, this coming Father Hans. this July. Mainit. Ha? Mainit. Ano na mainit, Father Roy? Huwag ka umiyak, kuya. Ganun talaga sa new evangelization. Minsan nakakaiyak ang... Anong mainit? Water. Kuya, gusto mo tubig? Punta ko. Tubig, let's go! Woo! Kuya, Lagi sorry, na lang, sorry. Father Hans. Ano ka ba? Tubig! Uy, grabe. Ano ba? Ay, uminom na ako. Tubig ka pala. Tubig. Akin yung tubig. Ako yung napaso eh. Naman ikaw. Parang naramdaman ko kasi yung init? Oo, ko ano ba yun? Grabe ka Empathy. talaga. Grabe ka. Alam mo, John Ray, ang part, how we are able to proclaim the good news, kaya masaya ka dapat. With joy. Yes. Wow. Walang maniniwala sa'yo pag walang tuwa
sa iyong puso. Walang joy sa iyong Pero, puso. John Ray, baka may iba pang programs ang OPNE, OPNE? nice Baka mo may mga i-promote. upcoming kayong mga activities and programs pa na gusto mong i-discuss or invite ang mga viewers natin dito, John Ray. Bali this coming July po, at the end of dito July. pala, Wow. Sorry po. Sorry. Ayun. At the end of Mali July tuturo mo, po, Father Hans. we are organizing the National Meeting of Parish Priests for the Synod. So, this is an adaptation of the World Meeting of Parish Priests for the Sa- Synod sa sa Vatican, Sacropano sa Rome, in oh. Rome. Yes. So, we ask for your prayers and also your support po for this program. So, So, ang lahat ng parish priest sa buong Pilipinas, tama ba? O sa only Manila muna? representative lang po. Ah, muna. okay. Opo. So, and then we will ask the attendees too. Sila naman yung magdala sa kanilang mga kanya-kanyang dioceses. Pero yung invitation ay para sa lahat lang dioceses? Ito, Yes no? po. Yes Grabe. po. Yeah. Ilang tao ang inaasahan yung umattend sa event na ito? We're expecting 287 parish mga priests, parish priests. all over the Philippines po. Father. Wow. Saan gagawin niya? Sa Manila Prince Hotel po. Manila Prince Hotel. So, this May will be a 4-day. registration, Yes po. So, sa mga parish priest, mga bishops, if ever po gusto nyo makiisa, sa mga po doon sa pag-cascade from the Vatican. Wow, Vatican. Papunta po ng kanya-kanyang dioceses. So, through OPNE, inimbitan po kayo nila, ng office po nila John Ray. And let us continue to support din Yeah. ang OPNE. Nagpapasalamat tayo, no? Tama yung sinabi mo, hindi madali. Hindi madali sa mga pagkakataon na kayo ay makakaranas ulit ng mga challenges. We pray na you remain strong, no? And faithful sa vocation na meron kayo ngayon. And thank you so much talaga sa lahat ng efforts. Amen. So, John Ray, thank you very much po. Thank you, To your Father. office, please extend our greetings and gratitude sa office po ninyo kay Father Jason Jason Laguerta at sa lahat po ng inyong kasama Kasama. doon. Mag-break po muna kami. Huwag kayong aalis habang ayun na palamig po at huwag kayong mapaso dito po sa mainit pong arroz caldo, no? Huwag kayong Masarap. aalis. Yay! Thank you, John Ray! Salamat! Thank you po. Wow! Kain ka rin! Wow! Simple at masarap na pagkain po sa pong arroz caldo, pero napakalalim po yung kwento at mga hugot, no? Ang Sa likod po nito. parang mga simpleng araw sa buhay natin ay maraming aral. Yeah, At ang, no? ang mga pabaon ng buhay. Actually, sabi nga yung ordinary time sa atin pong liturgical year, ito yung time na talagang napakaraming messages ni Lord. Yeah. Pero sa akin, no, for this episode, siguro, kayo na pa, I have actually congratulated, Oo no? nga And eh. said We sa grabe, admire him, no? yung kanyang honesty, yung kanyang sincerity, at yung courage to admit and accept na kung para saan siya. No? Minsan kasi yan po yung ating pong medyo kahinaan po ng tao na we insist on what we want. Pero pag nag-discern ka, you realize na may ibang hangad ang Diyos para sa iyo. Huwag mong kakalimutan, ang Diyos po ang gumawa at nag-design para sa iyo, no? Kung ano yung buhay mo. It's where you actually find yung fullness of life and yung fullness of joy. Minsan po, if we insist on what we want, dahil gusto ko to huwag ka makikialam sa buhay ko, we end up not being happy at all. Hindi po yan ang design po natin. Never forget, every time po we follow the will of God, we actually follow the way towards our joy and our fulfillment. Hindi lang yung kalooban ng Diyos, kundi yung paraan ng Diyos, no? Yan. Kasi minsan kagaya nga nasabi ni Brother John Ray kanina na medyo mahaba-habang proseso yung discernment niya, no? Hinihingi niya yung kalooban, pero in the end, with your reflection nga na pabaon na with His humility and courage, hindi lang yung will ni Lord ang kanyang natuklasan, kundi yung ways of God. And Yes. dito ngayon sa paglilingkod na ginagawa niya, I think kita naman sa kanya na yung kanyang ginagawa ay ang hinahangad niya ay yung paraan din ng Diyos. Lord, saan mo ako gustong maglingkod? At saka fulfilled siya, di ba? Masaya siya. Kaya nga sabihin natin na magandang paalala rin sa atin, no, sa pagpapahayag ng mabuting balita, ng evangelization, hindi lang yung sa salita. Sinasabi niya kanina na yung kinukwento niya at pinapaalala, parang narinig natin ito maraming beses No, hindi lang tayo sa salita, dapat nagpapahayag ng mabuting balita. Higit sa lahat, sa mabuti nating ginagawa. Yan. In words and in actions, nandun yung real and genuine evangelization. Kaya magandang paalala sa atin, lahat ng mga makabagong teknolohiya, lahat ng mga makabagong paraan na ipinagkakaloob ng Diyos, hindi lang niya ipinagkakaloob,
ipinagkakatiwala niya sa atin. Kaya meron tayong pananagutan. Gamitin natin ito sa mabuti at tamang paraan to evangelize in word and in action. Magstayo po tayong lahat para po sa ating pong... Sumasampala. Talaga, di ba? Kaya maraming salamat talaga sa mga kagaya ni Brother John Ray, hindi lang sa ating mga pare, sa mga like ko nating partners, collaborators at mga kapwa lingkod sa simbahan. Saludo kami sa inyo. Mabuhay po kayo. Kaya, para sa ating saktong panlasa, dulot ng mga kwentong sakto sa timpla na ating inihain sa mesa. Dala-dala ay inspirasyon at saya, lalong-lalo na ng pag-asa. Kaya buhay ang ating pagiging pamilya. Ako po si Father Roy Billen. At ako po si Father Hans Magdurulang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na salo-salo natin dito sa kusina ng Testimony. Baka nandyan yung ambulansya ko. Nagpatawag ako, kuya. Paso ako. Chabi! Andyan na ba yung ambulansya? Kuya, halika na. Ambulansya, kuya.